Galing naman ito kay Brother Andrew Baksain. Ang tanong niya, ano po yung apocryphal books at bakit wala po itong halos sa mga Bible natin ngayon? Kayo lang po, okay, hindi natin sabihin to. Kasi, biruin mo, kayo lang po ang mapagkakatiwalaan kung tanongin. Okay, salamat naman, praise the Lord. Salamat po sa ano masasabi mo ron, Pastor Joel? Yung apocrypha, explain mo muna natin. Ano ba yung apocrypha na yan? Okay. Kasi nung dati, nung nasa pananampalataya din akong Catholic, kinumpare ko yung mga books kasi magkaiba yung book ng Catholic at ng mga Protestante. Natandaan po natin, there are 3 major sections of Christianity. Yeah. Merong Eastern Orthodox, Yep. may Roman Catholics at yung mga Protestante. Yung mga Protestante, tinatanggap lamang nila yung 39 books ng Old Testament canon. Correct. Samantalang sa Catholic, meron silang 46 books na Yes, tinanggap. May extra sila. Ganyan din sa Eastern Orthodox Church, mas marami silang books na tinatangkilik nila bilang canonized books daw. Ang apocrypha po yan po ay term na ginamit po ng mga Protestante dahil doon sa ginawa ng mga Katoliko na pagdadagdag ng mga books. Yung apocrypha po, ang ibig sabihin po niyan sa Greek term ay hidden or secret. Natatago. So ito po tumutukoy sa major collection of books dating from 3rd century before Christ to until AD 100. Okay? Yung apocrypha po, yan po ang tawag ng mga Protestante sa books na idinagdag ng mga Catholic. Okay. At yung meron din na deuterocanonical. Yan naman yung tawag ng mga Catholic doon sa books na yon. Ang tawag, nagkaiba sa term, pero pareho rin ang tinutukoy. Pareho lang din yun. Kaya ano natin dito kay Ronald, ito ba ay bakit hindi siya itinanggap ng mga bakit nga naman? May mga ano kasi yan may mga negatibong bagay na hindi siya wala siyang harmonious relationship sa ibang talata ng... Sabi kasi ng mga Catholic, tayo mga Protestante, tayo daw ang nagbawas sa Bible, sa Old Testament. Yun. Ang mga Protestante naman ang sabi, ang mga Catholic nagdagdag. Ano ba talaga nangyari? So dito makikita po natin yung kaibahan ng mga books na to na tinutukoy kasi dito po pag tinignan po ninyo ilan sa mga books ng apocrypha na ito, may mga ibang katuruan kasi ito eh. Correct. Una-una, nagtuturo ito ng immortality of the soul. Which is, pwedeng manalangin sa patay. Which is, ito ay tinututulan ng ilang mga Hebrew scriptures. Correct. Sa Old Testament pa lang, sa Genesis chapter 2, verse 7, buhay na kaluluwa na yun eh. Hindi patay. Ito, sa patay talaga nananalangin. Walang nalalaman. Walang nalalaman po yun eh. Kaya po dito, itinuturo sa apocrypha na to, bakit po siya hindi tinanggap ng mga Protestante? Kasi po, may maling katuruan siya. Una-una po dito yung immortality of the soul. Kung makikita po natin sa Wisdom, isa doon sa mga books ng apocrypha. The Wisdom of Solomon. Wisdom of Solomon. Ang sabi po dito sa Wisdom 8, chapter 8 verse 19 and 20, ang sabi po doon, as a child, I was by nature well endowed, and a good soul fell to my lot. Or rather, being good, I entered an undefiled body. So dito parang nagpe-present ang text na to sa apocrypha na to yung dualism eh. Dualism. Para may separate entity na yung body and spirit. Body and may spirit. Self-consciousness. Yun, na pumasok na siya dun sa isang katawan ulit na nagpe-present siya na meron talagang mortality. That is against the doctrine of the Bible. Yun po yung... So, hindi siya pwedeng maging salita ng Diyos at part ng Bible at kaya tama ang mga Protestante. Kasi nga, sa bagay may mga Protestante kasi naniniwala din sa immortality of the soul, pero hindi nila tinanggap talaga ang apocrypha kasi bukod dyan, may mga teachings din na prayers for the dead. No? Hindi nga katanggap-tanggap yung prayers for the dead, pati yung support the purgatory. Yung salvation by works. Salvation by works, di ba? So, tama po ang mga Protestante sa bagay niya. Kasi unang-una, aanuhin mo pa yung mga books na yan kung hindi naman tugma ang turo sa Biblia. Totoo po yun. Diba? Tsaka tama ka, Pastor Joel, nabanggit mo nga na ito ay naisulat during the period between the Old and New Testament. So, alam naman natin sa kasaysayan, ito ay tinatawag na 400 silent years. Intertestamental period. Yan. Intertestamental period na ayon mismo sa mga Jewish scholars ng period na yon na kung tawagin ay intertestamental period between Old and New Testament. Imagine, 400 years yun. Sinasabi ng mga scholars at maging ng mga taong nabuhay noon, ng mga rabbi, sinasabi nila na during the time ay wala pong propeta na nabubuhay sa panahon nila na inspired ng Holy Spirit
para sumulat ng kasulatan. Kaya kung anumang mga aklat ang naisulat sa pagitan ng Old and New Testament, ay hindi po inspired ng Holy Spirit. Kagaya nga po ng mga aklat ng Apocrypha, yung 1 Esdras, 2 Esdras, Tobit, Judith, Wisdom of Solomon, Ecclesiasticus, Baruch, the letter of Jeremiah, Prayer of Manasseh, 1 Maccabees, 2 Maccabees. Yan po yung mababasa nyo doon sa Bible version ng Catholic na kung mapapansin nyo, meron nakalagay dyan, Deuterocanonical. Deutero means second canonical canons. So, hindi ito tinanggap ng mga protestante mula pa noon. At alam mo ba, sa kasaysayan, mga kaibigan, ito po ay officially naging part ng Holy Canon ng Scriptures according to the Roman Catholic noon lamang 1546, noong time ng Council of Trent. Di ba? Apo. Ang Council of Trent ay binuo ng Iglesia Katolika para po kontrahin ang prinsipyo ng Protestant Reformation. So, since ang Protestant Reformation, ang kanilang pinaka-prinsipyo when it comes to Bible, ay sola Escritura para ma-determine kung ano ang truth, kung ano ang tamang doctrine, only Bible, Bible alone. Pero, yon ay kinontra ng Iglesia Katolika, kaya bumuo sila ng Council of Trent, sabi nila hindi totoo yung Bible alone, kasi may mga, at sila inatake pa ni Martin Luther, dahil yung katuruan na yon, yung purgatorio, pananalangin sa patay, labag sa adib na yan, para masuportahan ng Iglesia Katolika, ang ginawa nila ay dinagdag nila sa kanilang Old Testament Bible, yung Apocrypha. So, hindi po iyan inspired ng Holy Spirit. Inaamin din naman po, wala ko kayo mababasa sa mga book na ito na claim nila na inspired sila ng Holy Spirit. Yun pa ang problema. Bukod sa sila ay salungat sa turo ng Bible, hindi sila inspired ng Holy Spirit. Number 3, yung Hebrew Bible, sabi sa Roma 3, ang mga Israel, ang mga Hudyo binigyan ng pribilehiyo na binigyan sila ng aral, karunungan. Hindi nila tinanggap yung Apocrypha. Kaya nga doon sa Jewish canon, list ng mga books sa Old Testament, hindi nila tinanggap yung Apocrypha. At hindi, kaya nga si Jesus at yung mga apostles, hindi sila nag-quote dyan Yun, isa pang problem yun. Diba? Wala tayong quotation na babasa from the New Testament. Wala talaga. Na nag-quote sila from the apocryphal book. Yes. Unlike doon sa ibang Hebrew scriptures na canonize talaga, doon mas marami po silang quotations. Kaya doon po kayo magre-rely din sa pananaw na yun na talagang walang quotations na galing doon. Oo, ibig sabihin kasi hindi nga sila reliable scriptures. Yes. Mapapakinabangan po sila bilang historical at religious document pero hindi inspired scriptures na same authority. Na equal sa Bible. With the Bible. Yan po ang masasabi natin dyan. Meron ka pang karagdagan na Pastor Joel? Saka isa rin si Martin Luther din, sinabi niya naman na, kasi sila talaga yung nagpo-protesta nito Sinabi niya naman na, although hindi sila equal sa Bible, pero may mga magbubuting bagay din tayo na makukuha sa mga to. Pero hindi katulad ng pananaw na sinasabi ng Biblia kasi yun nga, may iba talagang katuruan na tinuturo dito. Kagaya tayong mga Adventists, pagka ating tinetrace kung ano yung nangyari sa history during the time ni Antiochus Epiphanes. Yun, sa Maccabees. During the Maccabean period, yung mga magkakapatid na ni Maccabeo, na sila yung lumaban, nag-revolt against doon sa pamamahala ni Antiochus Epiphanes. Hindi mo mababasa kasi sa Bible niya, mababasa mo yun sa Maccabees. Sa Maccabees. Doon very, beneficial as a historical record, pero hindi sila inspired. Parang history lang sila. Kaya sa ibang mga churches, hindi sila talaga tinatanggap. At sa may mga ibang Bible na ang Protestant na mayroong ganito, pero nilalagay nila sa likod, hindi sa part ng scriptures. Okay? Maraming salamat sa pagkakataon, Brother Ronald. Kahit na wala ako dyan ay makakasama ako kahit sa linya lang ng telepono. Ganyan dapat. So, napakinggan mo ba yung ating mga una ng mga sinagot? O baka mayroon napakinggan ko yung tungkol sa kung bakit hindi natin pinaniniwalaan yung apocryphal writing. O sige, baka may idadagdag ka. May gusto kong idagdag kasi kaya natin hindi tinatanggap yung apocryphal writings ay may mga mali dyan na information kung i-compare natin sa Bible. Unang-una, sa Judith chapter 1 verse 5, sinasabi doon na si Nabucodonosor daw ay hari ng Assyrians. Malayo. Samantalang si napakaliwanag naman na sa Biblia ay siya ay hari ng Babylonia. Oo. Okay, isa pa ay error, no? Kaya mali yan kaya hindi natin tinatanggap Isa pa ay sa Tobit ay pwedeng Tobit chapter 4 verse 11 at saka Tobit 12 verse 9 ay sinasabi doon na pwedeng bilhin ang kaligtasan. Ayun na nga. Okay, ayun ang basta daw magbigay ka ng tulong ay pwede mong bilhin ang iyong
ang kapatawaran ng iyong kasalanan. Hindi natin pinapaniwalaan yun at yun ay sala sa Biblia. Kapagkat ang kaligtasan ay hindi tayo ang bumibili niyan, kundi si Jesus. Ito yung gift niya sa atin. Ang sinasabi sa Ephesians chapter 2 verse 8, regalo sa atin yan ng Panginoon. Hindi natin dapat bilhin. Amen. Yan, ganda. Nadagdagan ng ating pong sagot, no? Sana po ay napakinggan ito ng ating itong nagtanong, lalo na yung mga kaibigan nating mga Katoliko, no? Hindi natin inatake sila. Kundi ito ay pangtulong sa inyong pag-aaral ng Biblia.